Palapakan natin si Lord. Amen. So sa oras ito, gusto ko lang i-congratulate ang mga bagong engage from Jesus Gospel Church Tagaytay. I'm proud of you because kayo po ay sumunod sa Panginoon. And darating ang time, yung mga, sino po ba yung mga hindi makasal na mag-asawa? Ayan. Marami pa. Kayo po ang mag-flow, susunod po yan sa inyo. At napakalaga may nag-umpisa na. At nag-umpisa na si Lord. Amen? Kaya ito po ay step of our obedience na gusto natin i-bless ng ating pagsasama. Na hindi lang tayo sa pagsasama sa couple, kundi kayo ay pinagsama ng Diyos. Amen. Iba yun. Ibas-bas ang Panginoon. At makasal kayo. Sino ang gusto makasal? Napakasarap na makasal. Amen. Hindi masakal. Sabi mo hindi masakal, makasal. Sabi na ilang taon ako nasasakal dito. Hindi, makasal po kayo. At gusto po ng Diyos na kayo po ay pag-isahin in one. Kaya I congratulate Kuya Rodel, Ate Marisa, Ate May, Kuya Randy. Grabe, dalawang couple ito ang kasal. Alam niyo kung may ibig sabihin dyan, may gagawin si Lord po sa ating church, the bride of Christ. Amen. Ikakasal tayo kasi kay Lord. Amen. The bride of Christ. Sabi mo, you are the bride of Christ. May ibig sabihin yun, kaya may ikinakasal. Kasi tayo talaga ikakasal ni Lord pag tayo doon. Kukunin na niya. So, sino po ang nakaalala ng preaching last week? Amen. Christian Foundation. Christian Foundation. Kaya ngayon sa oras na ito, tingnan nyo, malalaman mo yung pundasyon ng mga believers, yung mga Kristiyano, pag umulan Sabi ko nga, darating ang ulan Darating yung At marami dito, alam ko, this week, may mga pinagdaanan kayo. Because narinig yung mensahe. At i-apply mo yun. Maraming sinig na mga, narinig ko po, mga kwento nila na mga nangyari this week sa kanilang family. Talagang sinig yung mga buhay nila. Grabe yung mga pinagdaanan, nawalan ng trabaho. Amen. Yung iba, muntik na maghiwalay. Ang mga mag-asawa. Yung iba, grabe, mawawalan ng ganito, mawawalan ng ganyan. Pero, salamat sa Panginoon, nandito ka. Amen. Matibay ang pundasyon mo. Amen. Amen. Sabi ko nga, sa pagkikinig at pagsunod mo, doon mo malalaman na matibay ka. Matibay ang pundasyon mo. Sabi ko nga, darating ang ulan. Ito nga ang ulan. Tignan mo, maraming wala. Dumating ang ulan, naglaho. Asan ang pundasyon? Amen. Kaya sabihin mo, patibayin mo yung pundasyon mo. Sabihin mo sa katabi mo, patibayin mo yung pundasyon mo. Kasi darating talaga lilindol. Darating ang time, may mga pagsubok. Kailangan makakatili kang matibay. Amen. Amen. Sabi mo sa tayo, matibay ka na ba? Amen. Kaya may problema, pinapakibay ka ni Lord. Amen. Amen. Kaya kami mga pagsubok, kaya binibigyan ka ng pagsubok, lalo pang lumalim yung pundasyon mo. Amen. Doon mo malalaman kung matibay ka talaga. Amen. Kaya naniniwala ko, pinapatibay na kayo ni Lord. Kasi umulan, umaraw, nandyan kayo. No matter what happened, Yes. hindi kayo aalis, hindi kayo bibigay sa Panginoon. Kasi alam nyo, buhay nyo ang Panginoon Jesus. Amen. So sino na po handang makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Tayo po nakain. Sino nagugutom? Pasensya na po ang halik. Mamaya kakain kayo. Pero pakainin po muna kayo ng salita ng Panginoon. At alam ko, kayo po ay nauuhaw. Kayo po ay nag-expect today. Kaya naniniwala ko, katatagpuin ka ni Lord sa oras na ito. Expect always. Ulitin ko lagi. Lagi kayo maghangad. Lagi kayong mauhaw. Lalo malabig sa presensya ng Panginoon. Sa oras na ito, last week, nag-share ako ng Christian Foundation. Amen. Kaya sa oras na ito po ang nilagay ni Lord sa heart ko na gusto kong i-share po sa inyo. Amen. I hope, assignment ko po ulit, maintindihan nyo, maunawaan nyo, paglabas nyo, hindi nyo makalimutan, kundi ma-apply nyo at masunod nyo po ang kanyang mensahe. So, palagay po Ate Elsie, this is the Word of God na gusto kong i-share sa inyo. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go! Present a need. Present a need. Sino dito yung may mga
Ay, iba wala. Wow, sana all. Wala kayong need. Taas ang kamay yung mga need. Alam ng Diyos, lahat tayo may need. Kami rin, mga pastors nyo, kala nyo wala kaming need. Kala nyo mukha lang kaming mga naka-jacket lang, pero may mga need din kami. Kinangailangan din kami. Lahat ng tao may mga basic needs. Kaya sa Austin to, para maintindihan, anong ibig sabihin? Present a need. Amen? So magbasa po tayo ng Bible. Amen? Sabi po dito sa Marcos, parang nag-e-echo po Kuya Randy, medyo nag-e-echo. Parang ako nasa kuweba. Ayan. Okay naman? Okay ba yung mic? Okay naman. Sabi sa Mark 2, o Marcos 2, verse 13 to 17, I hope mag-take notes kayo para ito po ay hindi mawala sa inyo. Mayroon kayong baon at mayroon kayong notes. Yan. Sabi po dito, ito po yung kwento po ni Levi na wala. Ayan. Kwento ni Levi po ito. Ayan. Sabi po dito sa verse 13, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya roon na napakaraming tao at sila'y kanyang tinuruan. Habang naglalakad si Jesus, ay nakita niyang nakaupo sa tanggapan ng buwis si Levi, na anak ni Alfeo. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Kapag nakita ka ng Diyos sa iyong buhay, kung nasaan ka man, hindi ka niya pupuntahan sa okay. Hindi sa magandang sitwasyon. Pag nakita ka ng Diyos, hindi ka niya pupuntahan sa okay background mo, mabuti ka, maayos ka, okay ka, maayos yung sitwasyon mo. Kapag tinawag ka ng Diyos, minsan nagulo talaga yung sitwasyon ng buhay mo. Like si Levi. Nakita ni Jesus si Levi sa tanggapan ng buwis. Nag-aano ng buwis. Amen? Uso ngayon yung mga buwis ngayon. Flood control, tax, ganyan. So ito po, si Levi, siya, tagahawak siya ng buwis at marami siyang pera. Amen? Kaya sa Bible pala may buwis na. Akala nyo, walang buwis sa Bible, no? Sabi doon, no? Siya ay nakita ni Jesus, si Levi, amen, sa tanggapan ng buwis. So may buwis na po, may tax na po talaga. May mga ginagawa nila to, may tax na. Okay, so sabi dito, pag tinawag ka ni Lord, hindi ka okay. Hindi kayong maganda yung kalagayan mo. Minsan talaga, nasa bisyo ka. Minsan, nasa magulo kang buhay. Pangit na buhay. Like Levi. Tinawag ni Jesus si Levi doon sa tanggapan ng buwis. So, hindi ka hihintayin ni Lord na maging okay ka bago ka tawagin. Amen. Hindi ka hihintayin ni Lord na maging okay ka, maging perfect ka para tawagin ka niya. Amen? Kaya sabi dito, di lang din si Lord pupunta sa iyo para sabihin, tara, sama ka lang sa akin. Gig ka lang, makijoin ka lang. Pag tinawag ka ni Lord, sasabihin niya, like sinabi ni Jesus, ang sinabi niya? Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Hindi lang, Jeff, sama ka lang. Basta sama ka lang. Hindi sinabi ni Lord yun. Pag tinawag ka ni Lord, ibig sabihin niya, hindi ka lang sumama. Sumunod ka sa kanya. Yes. Amen? Amen. Kaya sabi dito, akala nila ang pagpunta sa church, kaya tara, sama ka lang, tara, gig ka lang. Una, alam mo yun lang, in-invite ka lang. Pero after ng nagpapatuloy ka, nababago na yung puso mo. Bakit may something sa akin, parang gusto ko lagi na sa simbahan. Parang may something sa akin na ayaw ko lang gawin to. Amen. Kasi unti-unti mo na siyang sinusunod. Yes. Amen. Amen? Kaya sabi dito, amen, kaya ka tinawag kasi hindi ka lang para sumama, sumunod ka sa kanya kasi may pinapagawa ang Diyos sa'yo. Amen. Lahat ng nilikha ni Lord may purpose. Yes. At bawat isa sa atin may purpose ang Diyos sa'yo. Hindi man pare-parehas, hindi tayo pare-parehas magpapastor, hindi pare-parehas tayo, supporter, meron kang gift, may purpose ka, kaya ka nalikha. Yes. Amen? Gagawa ba ang isang tao ng walang purpose? Like invention, like ito, ginawa ko lang ba ito kaya walang purpose to? Ganon din ang buhay mo. Kaya ka ginawa, may purpose ka dito sa mundo. Amen? Kaya kailangan na unawan mo yung purpose mo habang nakikilala mo ang Diyos.
Amen. Ang totoong purpose natin hindi sa kapitbahay, hindi sa anumang lugar. Ang totoong purpose ng buhay natin, malalaman natin, kay Lord, Amen. kay Jesus, because siya ang lumikha sa iyo. Amen. Hindi ka nilikha, galing ka sa unggoy. Amen. So sunod tayo. So next. Sabi po dito sa verse 15, nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, kasalo nilang kumakain ang mga maninihingi ng buwis, ang mga makasalanang sumunod sa kanya. Even Jesus, para maintindihan nyo, even Jesus is holy. Bumaba siya at inabot niya tayo. Amen. Even siya ay Diyos, banal, walang pagkakasala. Tingnan niyo po, even Jesus, inabot niya ang mga tao. Sumama siya kumain. Yes. Amen. Hindi iba ang Diyos. Ang Diyos, kala mo, nakakatakot. Tingnan niyo po, si Jesus kumakain sa bahay ni Levi, kasano nila kumakain ng mga makasalanan, mga maniningil ng buwis. Kaya sabi ng verse 16, na makita ito ng mga tagapagturo ng kautusan ng kabilang sa pangkat ng mga praseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya kumakain kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Amen? Even yung mga matatagal na sa church, Yes. maraming alam na sa Bible, akala nila alam na nila lahat. Amen? Akala nila tama na sila. Pero sabi ni Lord, diba, sa verse, ayan, kaya sabi dito, minsan, darating yung mga kasama mo, dati, nagtataka sila, bakit nasa church yung tao na yan? Makasalanan yun ah. May ginagawa yan ah. Bakit nasa church yan? Yun yung mga para sa iyo. Tinitingnan ka lagi. Bakit nasa church yan? Ano yun, nagbumura yan eh. Amen. Pero hindi nila alam. Amen. Kasi dahil sa Diyos. Yes. Kasi inabot ka niya. Amen. Amen. Kaya sabi dito, may kakausap sa'yo, minsan maraming sasabihin sa'yo, hindi na maintindihan. Amen. Kahit yung mga praseyo, hindi na maintindihan. Bakit nakikisama si Jesus sa mga makasalanan, sa mga maniningil na buwis, kumakain? Di ba? Diyos siya. Yes. Amen. Kaya sabi dito, marami sa church, ayokong dumating sa iyo, na marami sa church tumagal lang sa simbahan pero hindi nakaintindi. Tumagal lang pero hindi nakaintindi. Hindi nakaunawa kay Lord. Amen. Kaya ka lang dito, hindi lang sapat na makilala mo siya. Hindi lang sapat na narinig mo ang Word of God. Yes. Hindi sapat na alam mo na pangalan ni Jesus. Mga bata, tinatanong, sino nakakilala kay Jesus? Alam nila. Pero alam nila sa pangalan. Kaya I hope na hindi tayo maging gano'n na tumagal tayo sa simba, alam na natin pangalan ni Jesus. Kundi maranasan mo siya, lumalim yung relasyon mo sa Kanya. At sa pagsunod, God is preparing you something greater. Kapag gano'n ang puso mo, na Lord, gusto ko lumalim ang relasyon mo sa iyo, gusto kita makilala, gusto ka maranasan, God is preparing you something greater. Kapag gano'n ang puso mo. Next slide. Kaya sabi nila ng mga alagad, bakit? Anong nila, bakit? Bakit ka sumasama sa mga makasalanan? Bakit ka sumasama sa mga maniningil na buwis? Mga marurumi yan eh. Mga, yan eh, hindi sumusunod yan eh. Ito ang sabi ni Jesus. Next slide. Narinig ito ni Jesus. Verse 17. Narinig ko ni Jesus, kaya siya'y sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit. Yes. Amen. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Sino dito yung alam niya makasalanan siya? Nasa kamay, ako, Lord, makasalanan ako. Salamat sa Panginoon kasi pumunta siya sa atin. Amen. Hindi siya pumunta sa mga matutuwid. Pumunta siya sa mga may sakit. Hindi kailangan ng manggagamot ang mga walang sakit. Si Lord pumunta siya sa nangangailangan sa Kanya. Kaya sa oras ito, sumunod sa verse, Amen, present,
anid. Amen. Amen. Sabi mo sa tabi mo, present, anid. Sabi dito, hindi batayan ng Diyos kapag maganda ba ang church? Napakaganda, malawak, may aircon, kompleto ang gamit. Doon ba pupunta si Jesus? Hindi batayan kapag maganda ang church, maganda ang mga gamit, o kahit tayo, kahit magaling tayo, ay maraming tao doon sa church, pupunta si Jesus doon. Batayan ba ni Lord yun? Lalong lumalap, sabi dito, kapag marami bang tao, lalong lumalapit si Lord doon. Pag maraming tao sa church. Pero sabi dito, kahit maraming tao sa loob ng church, kung hindi naman laman ng puso nila, Yes. Amen. ang Diyos, maging ritual lang. Yes. Pumasok ka sa church, amen? Ano ka pa rin? Madamdamin ka pa rin. Paglabas mo, madamdamin ka pa rin. Kasi ritual sa'yo si Lord. Kaya sabi dito, kahit batayan ba ni Lord kapag lalapit sa sa'yo talaga, pabait ka, talagang mabuti ka, o kahit may position ka, pastor ka na, ano ka na, may leader ka na, pupunta ba sa'yo si Lord? Yun ba ang batayan ni Lord para lumapit sa sa'yo? Amen. Amen? Marami kang ginagawa. Amen? Doon ba lalo lumalapit si Lord? Kahit maganda ang simbahan, kahit maganda, lahat kompleto, maganda ang mga tiles, amen, hindi batayan ng Diyos para siya ay lumapit at pumunta siya doon. Amen? I hope maintindihan nyo ang message na to. So sabi ni Lord, ano? So ano? Hindi pala malaking simbahan, hindi pala kailangan talented ako para pumunta si Lord, para lumapit sa akin, dumating sa akin, kailangan hindi pala yung marami palang tao, hindi pala yung ano ako dito, may titulo na ako, meron na akong ginagawa sa church, yung bang batayan para pumunta si Lord sa atin. Ito ang gusto ko sabihin sa inyo. Kaya ano ang tanong? Next slide. What do we present to God para pumunta siya Yes. sa'yo? Amen. Sa tingin mo, ano kaya? What do we present to God para pumunta siya sa'yo? Bakit siya pupunta si Jesus sa atin? Bakit siya pupunta? Natanong mo ba yun? Bakit pupunta sa akin si Lord? Yes. Every time na nandito ako, every time na lalapit ako, bakit siya pupunta? Amen? Dahil ba mabuti lang ako, magaling ako, dahil okay ako? Yun ba yung dahilan? Amen? Sabi ko dito, pupunta siya. Lalapit ang Panginoon Jesus, dadating siya sa mga nangangailangan Yes. sa Kanya. Ulitin ko ulit. Pupunta, darating at lalapit ang Diyos sa mga nangangailangan sa Kanya. Amen. Kung andito ka ngayon, at ang tanong ko, ano ang i-represent mo para pupunta siya sa iyo? May pangangailangan ka ba? Amen. Amen? Kasi sino sasabi ni Lord, may pangangailangan ako? Amen. Amen? Sabi niya, sayo dito next slide, how we need Him in our life. Gaano mo siya kailangan? Ang tanong, gaano mo ba siya kailangan? How we need Him in our life. Tuwing lang ba pag may lindol, kailangan natin si Lord? Oh. At marami narinig ako pag may mga nangyayaring mga trahedya, like yung sa Cebu. Naaalala lang nila si Lord, tabang, Lord, tabang! Kasi may lindol. Tulong, Lord, tulong, Lord. Lord, tuwing ba pag may lindol lang natin siya kailangan? How we need Him in our life? Kapag may bagyo lang ba? May sakit lang ba? Or may bayaran? Si Judith? Lord, kailangan kita. May bayaran na ako. Kailangan kita si Judith. Amen. Minsan naalala mo na si Lord, Lord, kailangan na kita. How we need Him in our life. Occasion lang ba si Lord? No. Ano yung occasion? Birthday, binyag. Si Lord ba occasion na siya pag mayroong event? Kaya, ayun sabi dito, kaya tingnan nyo, kaya maraming absent sa church.
Kaya maraming wala paglinggo kasi ang tingin nila kay Lord occasion lang. Pag okay ako, hindi ako atin. Atin na lang ako kapag may problema na lang ako. How we need Him in our, gaano mo siya kailangan. Amen? Sabi dito, pero dapat maunawaan natin sa lahat, amen, araw-araw, kailangan natin ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw, kailangan natin si Lord. Kaya ka nandito sa church. Amen. Kaya ka nagbabasa ng Bible, kaya ka nagbabasa ng kanyang mga salita. Kahit hindi linggo, kahit saan ka man lugar, kahit naguhugas ka ng pinggan, nag-word ka, umaawit ka pa rin, nagpupuri ka pa rin, kasi araw-araw kailangan mo ang Diyos. Hindi lang paglinggo, kahit nasa labas ka pa, nasa school ka, hinahanap mo pa rin siya. Amen? How we need Him in our life. Ang tanong ng Diyos, how we need Him. Gaano mo siya kailangan. Amen? Kaya sabi ko, next slide. Kaya kailangan natin si Lord. Wala tayong magagawa kung wala siya. Sino nasasabi na wala akong magagawa? Sino yung ganun? Na Lord, ano man ang aking marating, ano man ang dumating sa buhay ko, pag wala ka, wala pa rin akong magagawa. Amen? Kailangan mo siya. Hindi lang paglinggo, araw-araw ng buhay mo. Amen? Kaya sabi dito, kahit hindi Sunday service, kaya sabi ni Lord sa Bible, I came to them, they need me. Yes, amen. I came to them, they need me. Pupunta ako pag kailangan talaga nila ako. Sino dito sa Oseto na alam niya na may need siya sa buhay niya? Na Lord, kita mo, God looks in your heart. Right na. Kaya idagawin si Lord sa oras na ito. Amen? Sino dito yung gusto na, Lord, dumating ka sa buhay ko? Lord, gusto ko, Lord, dumating ka, bisitahin mo yung pamilya ko. Lord, bisitahin mo yung work ko. Lord, bisitahin mo yung business ko. Bisitahin mo yung mga anak ko, mga kulit. Dumating ka sa kanila. Lumapit ka sa kanila. Lord, bisitahin mo yung school ko. Kailangan kita sa school ko, mga kabataan. Amen? Hindi dahil porket malakas kayo, provided lahat ng mga magulang nyo, hindi nyo na kailangan ng Diyos. Alam nyo, okay lang lahat kapag mag-aaral kayo at pag nasa school na kayo, makakalimutan nyo na si Lord. Amen? Gusto din ni Lord pumunta sa sayo. Kahit nasa school ka. Even in your dreams. Sino dito may mga pangarap sa buhay? Pangarap kayo sa one day, hindi na ganito yung buhay nyo. Sabi ni Lord, Lord, bisitahin mo ako sa pangarap ko. Bisitahin mo ako sa trabaho ko. Bisitahin mo, Lord, ang mga magulang ko na hindi nagkakaayos. Bisitahin mo yung mga kapatid ko na hindi nagkakaayos. Lalapit si Lord pag kinailangan mo siya. Amen? Kaya sabi dito, may gagawin si Lord sa atin. Amen? Sabi dito, we will do everything na dumating si Lord. Kaya, sa oras dito, sinong gusto na talagang dumating si Lord sa kanya? Sa pinag-pray niya, sa mga pangangailangan niya, dumating si Lord. Amen? Kaya sabi dito, I will give points. How will God pupunta siya sa atin? Why? Because we present our needs. I will give some points na malaman natin why kailangan natin si Lord sa buhay natin. Because unang-una, meron tayong mga pangailangan. May needs tayo. Number one, ang init po Kuya Jer. Amen. Paano nga Kuya? Tayo yung electric fan. Ayan. Praise God. Number one, why we need God? Because you do not have. Why you need God? You do not have. Kaya ka nangangailangan kasi wala ka eh. Sabi sa James 4 verse 2, you do not have because you do not ask. Kaya ka wala kasi hindi ka humihingi.
Hello? Number one, why we need God? You do not have. Kaya kami pinag-pray. Kasi, ang tanong ni Lord, humingi ka ba ng totoo? Amen? This verse explains when people desires aren't fulfilled, amen, they result to conflict, but the root cause is failure to ask God. Basahin natin yung kompletong verse na sa Tagalog. Santiago, kung may Bible po kayo, basahin po natin sa James 4 verse 2. Ayan. James 4, yan. Okay, nandito na ako. Ayan, sabi po dito, sa Tagalog, meron kayong inanasa, ngunit hindi nyo makamtan. Kaya umapatay kayo. Wow. Kaya pala nagpapatay ng mga tao. Nagpapatay sa labas. Nakikita nyo, may mga balita. Ulitin ko ulit. Meron kayong inanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya pumapatay kayo. Mapasain nyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo nagkaagalit at naglalaban-laban. Kaya may mga tao na kahit pamilya, naglalaban-laban, kasi meron silang inanasa, hindi nila makamit. Kaya nag-aaway-away. Amen. Kaya ang tao magulo ngayon sa panahon ngayon. Kasi lahat tayo may ninanasa. May pangangailangan. May ginugusto. Sabi ng Bible po yun, ha? Kaya sabi dito, kayo'y nagkaagalit-galit. Nagkakatampuhan na. Dahil kasi nga, may gusto. Isa may gusto. Yung isa may gusto. Naglalaban-laban. Amen? Hindi ninyo makakanta ng inyong ninanais dahil hindi kayo humingi sa Diyos. Kaya kayo nagtatalo-talo mga kapatid. Kaya nagtatalo-talo ang mga tao sa labas. Nilalaban nila yung gusto nila. Hindi nila inuna ang Diyos. Sabi nga, hindi nyo makakapit ang inyong naninais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Sabi mo sa tabi mo, humingi ka na ba? Amen? Kaya sabi dito, kaya ang the core problem, hindi yung blessing, failure to ask God. Yung problema, hindi yung pangailangan mo, failure to ask God. Amen? It identifies the core problem as a failure to ask God for what is needed, implying to lack of faith or trust in divine provision. Yun pala yun. Kaya ka hindi humihingi kasi hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Kaya ka hihingi, di ba, nagtitiwala kay Lord. Minsan nakakalimutan ng tao magtiwala sa Diyos kaya hindi sila humihingi. Nawawala ang faith nila kay Lord. Ang nangyayari, gagawa sila ng sariling diskarte. Gagawin ko, kukunin ko to sa tao. Kaya nagnanakaw. Hello? Kaya sabi ko, pumapatay kayo. After magnakaw, anong nangyari? Nakita. Papatay niya yung tao. Kasi may gusto, may ninanais, kaso nga lang mali. Naintindihan rin nangyari? Kasi unang problem, hindi ba kailangan? Failure to ask God. Number one, why we need God na dumating sa atin, you do not have. Wala ka kasi. Wala kayong pangailangan mo. May ginugusto ka ngayon eh. May ninanais ka. Wala yun. Kaya kung natin maintindihan, ask God. Amen? Number two, why we need God na dumating sa atin? Number two, God cares for you. Ang Diyos, mahal ka niya. Kaya siya dadating. Kaya siya lalapit sa iyo. Hindi dahil kapalit. Amen? Number two, God cares for you. 1 Peter 5 verse 7. Cast all, hindi some, hindi isa lang. Cast all your anxiety. Ano yung anxiety? Stress mo. Sino dito nai-stress? Dito nai-stress. Tao pa lang. Ako nai-stress din ako. Dumarating din sa inyo. Sabi ni Lord, cast all, lahat. Because He cares for you.
nag-aalala sa'yo. Amen? Meaning of cast all your anxiety, ibig sabihin, itapon mo. Cast. Sa ibang version, throw. Itapon mo kay Lord. Itapon mo yung kanya, yung mga bigatin. Yung mga nagpapabigat sa'yo, itapon mo kay Lord. Amen? Mga worries mo, mga concern mo. Amen? Kaya throw your burden to God. Amen? The reason, bakit mo itatapon sa Kanya? The reason that He cares for you. Mahal ka niya. Sabi mo sa tabi mo, mahal ka ng Diyos. Ayaw ka niya na nabubuhay na nabibigatan. Ayaw ka niya na nabubuhay na i-stress. Ayaw na nabubuhay na nalulungkot ka. Ba't nalulungkot ang tao? Mabigat. Sa puso niya. May pinagdadaanan. Sabi ni Lord, ibigay mo sa akin na. Ibigay mo sa akin. Yung sabi niya, pangako niya, Hindi ito, pangako, utos niya. Inutos niya, ikas mo, itapon mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Hindi yung command yung inutos na sa'yo. Hindi yung parang, narinig ko, pangako ni Lord. No, inutos niya to. Inutos niya na ibigay mo sa kanya ang mga burden mo. Nagpapabigat sa'yo. Amen? Kaya sabi dito, the purpose why we give to God, because hindi natin kaya i-handle yung mga pinagdadaanan natin. Hindi mo kaya. Sabi mo, hindi mo kaya ni kapatid. You cannot handle. Kaya sabi dito, the purpose is para ibigay mo sa Kanya at magkaroon ka ng peace. Makakatulog ka na maayos. Amen. Kaya minsan di ka nakakatulog, isip ka ng isip. Ano mangyayari, Lord, bukas? Ano mangyayari sa buhay ko? Lord, isip ka ng isip, ibigay mo nga eh. Amen. Amen. And may comfort. Peace and comfort na ako bahala sa'yo. Amen. Amen. Because, ulitin ko ulit, because He cares for you. Sino dito may mga anak? Diba iniisip mo yung pangangailangan niya? Pag may pangangailangan sa school, huwag ka na mag-alala, ako nang bahala. Yung Diyos, tatay mo siya eh. Ibigay mo sa Kanya. Kasi nag-aalala din siya para sa iyo. Amen? So sabi ko dito, it is a command and a promise not to continue to live under weight. Yung bigat na bigat ka. Kaya ang hirap mabuhay. Ano mo yun? Naranasan mo yung na nabubuhay ka parang wala kang gana, gigising ka, bigat na bigat ka. Kasi nga, ayaw ni Lord yun, na underweight ka at burden na burden yung shoulder mo. Kaya ka ganito, minsan may moment kang ganyan, Amen. Sinusolo mo kasi, sabi mo sa katabi mo, huwag mo soloin. Amen. Kaya number 2, why we need to present your needs to God? Because God cares for you. Number 3, apat lang po ito. Number 3, ano yan? So sabi natin basahin 1, 2, 3, go. Nakakalimutan nyo to. Minsan hindi na iisip na ang Diyos pala, God as a helper. Na, Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, and ever-present. O sa ibang version, every present help in times of need. O in times, ibang version, in times of trouble. Or sa ibang version, in times of need yan. So, sabi ni Lord, God as a helper. A very helper sa'yo. Sa'yo, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. Hindi ka nag-iisa sa pasalin mo. May katulong ka. May katuwang ka. At ang Diyos mo, ang katuwang mo, hindi tao, makapangyarihan Diyos. God is sovereign. Amen. God is sovereign. Kaya niya ang lahat ng bagay. At ang napakaganda, God is a helper. Tutulungan ka niya. Pag lumapit ka sa Kanya, hindi ka niya, doon ka. Huwag ka dito. Sabi niya, ano ba kailangan mo? Andito ako, tutulong ako sa iyo. Ang sarap nun, no? Sino dito yung alam niya na pag narinig siya,
Bro, tutulungan kita. Sis, tutulungan kita. Pag narinig ko yun, napapanatag ako. Kasi alam ko, ay meron akong kasama sa buhay. Yes, amen. Ang sarap na may gano'n ay narinig mo yun. At ito ang gusto ko sabihin sa'yo. Si Lord gusto ka niya tulungan sa pinagdadaanan mo. Yes, amen. Amen. A very present help in trouble. This can be a source of comfort and inspiration during difficult times. Kaya mapagdadaanan kang difficult times, worse talaga, talagang trouble na trouble ka na, yung pet mo hindi mo na alam saan mapupunta yan. Ikot-ikot. Amen. Sabi ni Lord, God is your helper. Why do you need to present your needs to God? Because siya ang katuwang mo. Yes, amen. Amen. Yes. Praise God. So, palapangan natin si Lord. And number 4, what we need to present our need to God, come boldly. Sabi dito sa Hebrews 4 verse 16, let us then approach the throne of grace with confidence. Yes, amen. Hindi nahihiya, Amen. Yes. hindi nagdududa. Let approach the throne of grace. Sa grace ni Lord, lahat tayo tatanggapin. Kasi grace na, biyaya. Kaya ang kinakanta natin, sukdulang biyaya. Kasi ang Diyos, hindi siya nag-iipon na pag ilang beses ka nang lumalapit, ay hanggang 1,000 ka lang nalapit ha. Hindi. Sabi ni Lord, oh, kahit anong oras, lumapit ka sa akin. Amen. So that we may receive mercy and find grace to help us in our time of, ano to? Need. Sino may mga pangailangan? Sino may mga need? Sabi ni Lord, huwag kang mahihiya. Kaya sabi ko dito, come boldly sa, sa ibang, meaning niyan, come with confidence. Malakas ang loob mo. Kaya yung anak mo, kaya pupunta sa'yo, humihingi, malakas ang loob niya, bakit may relasyon sa sa'yo? Yes. Bakit tayo pupunta kay Lord? Kasi may relasyon tayo sa Kanya. Amen. Tayo anak niya at siya ang tatay natin. Yes. Bakit mahihiya ang tao? Lumapit kasi wala siyang relasyon. Hindi niya alam na anak siya ng Diyos. Sabi mo sa tabi mo, anak ka ni Lord. Huwag kang mahihiya. Amen. Huwag kang magdududa sa Kanya. Let us come to the throne of grace. Sabi dito, kahit wala kang gawin, pag ibang tao, pag lalapit tayo sa ibang tao, kailangan may gawin ka muna eh. Amen? Kailangan meron kang gawin na alam mo, bigyan ka. Naalala ko si Mami D. Ay, binigyan kami ng ayuda. Pero kailangan pumunta sa meeting. Hello? Yun ba yun, yung grace? Kailangan may gawin ka muna. Hindi ganun si Lord. Kailangan, pag pumunta ka kay Lord, kailangan mag-prayer ka mula mula alas 12 madaling araw hanggang 5 a.m. Kailangan mayroon kang ganun. Tapos kailangan, Amen. Amen. Ganun ka si Lord. Gusto ko ipakilala ang Diyos kasi nasamba mo. Yes. Gusto ko ipakilala ang Diyos na pinupuri at pinapasalamatan mo. Siya to. Mapagkakatiwalaan mo siya. Amen. Yes. Amen. Come boldly. Come with confidence. But we need to present God our needs kasi si Lord bukas tayong alad na tinatanggap niya. At pinapakinggan niya at hindi ka lang pinapakinggan, sinasagot ka niya. Yes. Amen. Amen po? Amen. Kaya sa oras nito, amen. Next slide. Pag lumapit ka kay Lord, pag tayo ay may mga needs, don't forget your testimony. Every time ako lumalapit kay Lord, inaalala ko yung mga ginawa na niya sa buhay ko. Ilang beses na niya ako sinagot, ilang beses niya pinakita kung sino siya. Kaya sabi ko, Lord, alam ko, kaya mo to. Kasi hindi ko kinakalimutan yung testimony ko. At alam ko, ginawa na ang Diyos sa'yo. Wala pa nung bata ka. Alalahanin mo yun.
Kasi inisip mo, di ka nga pinabayaan ng bata ka, di ka pinabayaan ng time na yon. Ngayon pa kaya, sabi mo sa tabi, ngayon pa kaya, mag-iisip ka pa? Dati wala kang bahay. Amen. Dati, di mo alam saan ka kakain. Dati di mo alam saan ka kukuha ng pangtrabaho, ng pangkain. Hindi ka naman pinabayaan ni Lord, di ba? Bakit? Kasi may ginawa na siya sa'yo. Huwag mo makalimutan yung ginawa niya. Yun yung magpapaalala sa'yo na, Lord, may ginawa ka nga sa akin, ngayon pa kaya? Itong may mga needs ako, gagawin mo rin ito. Amen? Kaya sabi dito, sa lahat na may ginawa ng Diyos, yung iba dito parang imposibleng bagay, sa lahat, akala mo hindi mo kaya. Amen? Pero nandito ka ngayon. Nga pala pa natin si Lord. Nandito ka ngayon. Amen? Kala mo yung buhay mo hindi na mababago. Binago ka ni Lord. Amen. Ikaw, muntik-muntikan ka na. Muntik-muntik na ang buhay mo, niligtas ka ni Lord. Di ba yun? Di ba yung ginawa niya? Don't forget your testimony. Dumagig ka sa worst, akala mo katapusan mo na. Pero andito ka ngayon, nakatayo pa rin. Kala mo yung Lord, katapusan ko na. Wakasan ko na ang buhay ko. Kaya maraming susuicide. Kasi akala ko katapusan na nila. No. Mayroon tayong gawin ng Diyos sa'yo. Amen? Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Hanggat ginigising ka pa niya. Hanggat nabubuhay ka pa, may gagawin pa ang Diyos sa'yo. Kaya ka nandito sa mundong ito. Amen? Kaya sabi dito, present a need. Why? Lalo siyang kumikilos sa mga need mo. Gustong-gusto niya. Yan. Kapag may need ka. Alam mo ba, gustong-gusto ni Lord na may need ka? Kasi doon siya lalo kumikilos. Doon siya nagpapakita ng kapangyarihan niya. Amen? Kaya sabi ni Lord, sa Ephesians 3 verse 20 to 21, sa makakagawa, sabi mo makakagawa ng mga needs mo. Sa makakagawa ng higit, sabi mo higit pa sa inihiling mo, higit pa sa inaasahan mo, grabe. Parang hindi kayo masoyo. Parang hindi nyo naintindihan. Sa lahat ng mga needs mo, siya ang makakagawa ng higit. Sa hinihiling mo. Sa lahat ng inaasahan mo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Kaya ngayon, pag nangyari yun, pinupuri natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa iglesia na kay Kristo Jesus. Iglesia kanina kasi templo kanya. Last week sinabi ko, you are the building and temple of Christ. Amen. Higit pa sa kaya mo pang isipin sa problema mo, kaya gawin ng Diyos. Sabi niya yun, no? Amen. Present your needs. Siyang makakagawa ng higit. Higit pa sa kaya mo. Higit pa sa kalakasan mo. Higit siya makapangyarihan. Walang imposible sa kanya. Amen? Kaya ano ba yung mga imposibleng bagay sa'yo? Isipin mo. Amen? Kayang gawin ng Diyos. Higit siya. Amen? Sa hinihiling mo. At kayang gawin niya sa inaasahan mo. Amen? Kaya sa oras na ito, present. Sabi mo sa kami, present your needs. Why? Next slide. Why you present your needs? What God moves you. Doon siya nag-move. Hindi siya kikilos hanggat wala kang needs. Hello, ulitin ko ulit. Hindi siya kikilos pag wala kang needs. Ang totoong nagpapabog sa kanya, yung may needs ka. Baka siya kumikilos dahil may needs ka. Kaya huwag mong ireklamo kay Lord na, Lord, lagi na lang, problema, lagi na lang. No! Gusto nga na may needs ka eh. Kasi doon siya kumikilos. Doon siya ipapakita mo gaano siya makapangyarihan. Balik tayo sa Luke 8. Ayan. Ay, wait lang.
Basahin natin yung Luke 8:43. Amen. So, isang kwento to sa Bible. Sino nakalala dito yung 12 years na inaagasan siya ng dugo? Amen. Na wala na. Sabi dito, isang babae, sa verse 43, isang babae na roon na dinurugo sa loob ng 12 taon. Sino dito babae? Maintindihan niyo yung... Ako sa lalaki kasi kami, kaya medyo di pa namin ma-imagine. 12 years, tuloy-tuloy na inaagasan ng dugo. Amen. Isipin mo, ano tsura niya? Ay, grabe. Kaya sabi niya dito, nagugol na niya sa mga manggagama ang lahat ng kanyang kabuhayan. Wala, di siya mapagaling. Kaya kahit anong yaman mo, kahit anong pera mo, hindi yan kayang bilhin yung kagalingan. Amen? Kaya sabi dito, walang sino mang nakapagpagaling sa kanya. Wala. Pero sabi niya, verse 44, ang babae ay pumunta sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit at ang pagdurugo niya ay daliang naampat. Sabi ni, sa verse 45, next slide, sinabi ni Jesus, sino humipo sa akin? Sabi niya, ang daming tao nun eh. Ang daming tao na kasama niya na gustong lumapit din kay Lord kasi yung mga needs din. Amen? May mga sakit din. Pero iba itong babae na to. Sabi niya, lahat ay tumanggi. Si Pedro at ang mga kasama niya ay nagsabi, Guro, napapaligiran ka at sinisiksik ka ng mga tao. Isipin mo, ang daming tao nun. At pagkatapos, siyempre maraming sa kanya bubunggo, marami sa kanyang ihipo, marami sa kanya. Kaya sabi niya, pagkatapos sasabihin mo, sino ang humipo sa akin? Sinabi ni Jesus, may humipo sa akin dahil alam kong may kapangyarihang lumabas sa akin. Amen. Alam mo, kaya gagalaw si Lord. Kasi, ito na babae, meron siyang matinding pangangailangan. Sabi niya, may lumabas sa akin kapangyarihan. Kasi, merong nag-present ng sa kanya. Sabi sa verse 47, hindi ko na nilagay dito, na makita ng babae na hindi na siya makapagtago. Lumapit siya na nanginginig kasi kinakabahan siya eh. Tinatanong ni Jesus, sino umiko sa akin? Parang kala niya galit si Jesus. Isinalaysay niya sa kanyang harapan ang lahat sa mga tao ang dahilan ng paghihipo niya sa kanya. At kung paano siya daliang gumaling. Sinabi ni Jesus sa kanya, anak, lakasan mo ang loob mo. Ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Umayo ka. Wow. Amen. At tumayo ka ng payapa. Amen. Alam mo, kaya kikilos si Lord kasi merong kang needs. Kaya siya may gagawin sa iyo kasi nakikita ng Diyos siya ang faith mo. Amen? Like yung babae. Amen. 12 years, walang mapagaling. Pero sa Diyos, walang imposible. Grabe. Ganun kabuti ang Diyos. Alam mo yung mga mahal mo sa buhay na nangyari, sinugod sa ospital, kala mo, katapusan na. Alala ko si Mami D, nakomatos ka, diba? Na-stroke ka pala, na-stroke. Na-stroke ka, diba? Half. Kalahati. Wala naman siyang ininom na masyadong ng gamot. Di ka naman na hospital, mano? Oh, grabe. Walang therapy. Half stroke. Grabe. Ganun makapangyarihan ng Diyos. Pag alam mo ang Diyos na nilalapitan mo, alam mo, ikaw, kailangan mo siya. Amen? Alam mo ang gusto ni Lord? Ano man gusto ni Lord sa atin? Maging totoo ka sa Kanya. Kaya hindi natin natatanggap yung mga needs natin. Kasi minsan hindi tayo nagiging totoo. Minsan, iniisip natin kaya natin. Amen?